Ano ang usually na dahilan ng pagka-stress mo sa trabaho? Kung burnout to the max ka na, huwag kang mag-alala dahil may solusyon dyan ng ating bisita. Isa sa mga pambatang motivational speaker at leadership coach ng bansa, Lloyd Luna sa Kada Umaga. Mga kada, let's welcome our guest! Isa siyang writer, author, business consultant, political thinker, strategist, and one of the best motivational speakers dito sa Pilipinas. Walang iba kundi si Mr. Lloyd Luna! Good morning! Naku, maraming salamat sa pagpapaunlak sa amin, Mr. Lloyd Luna. Definitely. My pleasure. Upo po tayo at bumati muna sa mga kada natin. Hey, Kada! Good morning. Yeah! Love the energy. I love the energy already. Kamusta, Mr. Lloyd? Very good. Motivational speaker, so Always good. we have to start there. Yeah, good morning po sa inyo. At kanina, no, napanood natin ang ating mga kada na nakakaranas ng burnout or matinding work-related na stress. Alam mo na yan, minsan may ganon. Pero para sa mga kada na gustong itong maiintindihan at mauunawan kung paano mang i-deal with this kind of problems, ano ba exactly ang ibig sabihin ng burnout? Oh, sa isang salita, ang burnout is parang isang bumbilyang napunde. So, ibig sabihin ito, ayaw mo na ginagawa mo. Definitely, nandun ka pa, pero ayaw mo na. So, nagtatrabaho ka, pero wala kang dahilan, wala ka ng gana, pero wala kang mapuntahan. So, basically, burnout is just, hindi ka na nagpa-function, pero nandun ka pa din. Pero yung bombilyang napundi, pwede pa naman niyang umilaw. Paano yun iilaw? Oh, yeah. Kailangan mo makita yung motivasyon galing sa sarili mo. Unang-una, kung bakit mo inumpisahan yung ginagawa mo. Kasi sometimes, sa sobrang laki ng demand sa atin, hindi natin alam kung ano yung ginagawa natin at bakit natin ito ginagawa. Pero minsan ang hirap hanapin nun. Yung parang nandun siya sa kasuluk-sulukan. Parang kahit anong advice yung ibigay ng mga kaibigan natin, ng family natin, parang ang hirap niyang hugutin. Anong gagawin natin nun? Hindi mo siya makikita kasi sa labas. In fact, hindi mo siya maririnig galing sa labas. Normally, itong motivation, this is the inner drive. Ikaw ang nakakaintindi nito base sa sarili mo, pakikipag-usap sa sarili mo. So regardless kung meron kang magagaling na advisors dyan sa tabi mo, it doesn't matter because end of the day, motivation comes from within. So, ibig mo sabihin, mental and emotional, kailangan nating i-manage to sa sarili natin. Kahit anong mangyayari pa sa paligid natin. Right. Pero how do we get into that mindset? Well, first of all, dapat magkaroon ka ng time para sa sarili mo talaga. Which is, because of the demand of work, basically, yun yung wala tayo. Yun na nga. So, wala tayong chance. We don't give ourselves chance to be with ourselves and to talk it out. So, Mr. Lloyd, how do we know na parang this is a burnout sa trabaho, hindi yung parang sa personal na buhay or ano yung silver lining doon? Well, dun ako, lagi ko sinasabi sa mga tao na dapat hindi mo i-distinguish yung work saka personal because everything is personal. I see. So, hindi mo siya distinguish because what happens at home affects what happens at work and vice versa. So once you put the distinction, talaga mababaliw ka. Ito ba work-related or personal? Because wala dapat distinction eh. So paano natin i-handle yung stress sa trabaho? Yung stress sa trabaho, basically, it's a mindset. Una, yan ba talagang trabaho mo? Yan ba yung gusto mong ginagawa? Or yan yung kailangan mo lang ginagawa? So it depends kung necessity siya or hilig. Right. Kapag kailangan mong gawin, nandun yung pinakamataas na stress. So ngayon, kapag necessity siya because you have to pay your bills, na hindi lang dahil gusto mo lang pumasok. So paano yun? Yes? Go ahead. Kung natanong na natin sa sarili natin kung ito ba trabaho na gusto natin ginagawa o kailangan, paano naman i-handle yung mga katrabaho? Pagdating sa mga katrabaho kasi, toxic minsan I don't let the world dictate on how I should behave and how I should respond. Basically, they can do anything they want against me, but at the end of the day, hindi sila makakakuha ng kahit na anong reaction that will merit yung kanilang yung kanilang ginagawa sa akin. Pero minsan, kahit sabihin natin ganyan, no, Sir Lloyd, parang sabihin natin, wala tayong naririnig, nakikita, minsan naapektuhan pa rin tayo. Yeah, we will still feel emotionally. It, diba? Right. Still feel it. And hindi ko sasabing hindi ako naapektuhan, but that effect can be either one of two ways. No? Either it can drive you forward,
pwede mo kasi maging inspiration ng mga kaaway mo yan, actually. Yeah. Yung mga naninira sa'yo, pwede mo siya maging Pwede maging motivation. drive. Pwede maging drive. So either it can be your drive or it can be your cause for depression. Yes. O kaya yung burnout na. So mamimili ka doon, ano sa tingin mo yung gusto mong result nung ginagawa sa'yo nung environment mo or mga tao sa environment mo? Nasa sayo lang talaga Nasa sayo. Kailangan tamang mindset. Pero, paano ba yun mabubuo? Parang, meron ba tayong routine na kailangan gawin? Araw-araw, meron ba tayong mga questions or affirmations na kailangan pakinggan everyday? Minsan ang hirap gawin. Ang daling sabihin, ang hirap gawin. Mahirap siyang gawin, especially kapag ang mga tao sa environment mo is the same thinking as you have. So in other words, kailangan mo tanggalin yung sarili mo sa isang grupo kung saan ang thinking nila ay lahat negative because basically, yun ay magiging thinking mo. So kailangan mo humanap ng support group mo na mag-iisip na kakaiba, meaning more positive than negative. Support system talaga. Tatanggalin mo yung sarili mo doon sa isang environment na ayaw mo yung mga kasama mo. Para kahit bumalik ka sa workplace na yun sila, okay ka. Kasi alam mo na hindi sila same mindset as you are. So, Mr. Lloyd, yung time para sa sarili na sinasabi mo, pwede yung halimbawa, syempre, yung ibang mga kada natin, meron naman silang pinupuntahan, kinakausap nila, alam mo na yan. So, lahat tayo may mga ganon. May mga tao din na lumalapit tayo doon. Pero, when you say na ang sarili natin, kailangan nating i-control, how do we get there? Kasi maraming pong mga kada natin na walang support system. Yung iba, mag-isa lang sila kasi kailangan nila magtrabaho eh. Depende kasi sa personality ng mga tao. May mga taong sobrang, pag may problema sila, wala silang ibang gustong makasama because they want to feel, talk about their problems? Exactly. They don't want to talk about it. Mga sinasabi lang, mga introvert yung mga itong tao. No? And walang problema doon because may mga tao mas nasusolve nila yung problema nila if they are alone. May mga tao na hindi sila makasolve ng problem pag walang affirmation. Pag walang reklamo, joke. Hindi ko alam. Does it help to let it out? It helps, but sometimes some people solve their problems alone by themselves. Some people cannot solve without others listening to them or giving them Which advice. becomes pag-usapan po yun. Right. Another issue naman po Which yun. is sa akin, you have to know kung sino ka doon sa tao na yun. Kasi otherwise, hindi mo masosolve. Ang halimbawa, ako, ayoko nang may kausap, pero kakausap ako, paano masosolve? Gusto kong balikan yung kanina, no? Yung sinasabi ko na, ang dali sabihin, ang hirap gawin, tapos sabi mo nga, pwede na yung pipili ka ng mga tao sa paligid mo na tutulong din sa'yo. Pero paano pag introvert yung isang tao? Yung parang, alam mo yun, yung parang sanay naman na siya na walang kasama. Paano niya i-uplift yung sarili niya? Well, nasa kanya yun, hindi kasi, wala kasi sa personality ko yung ako lang mag-isa yung susolve. Ako kasi yung isa sa mga kailangan ko ng kasama para may mapagsabihan ng mga bagay-bagay. Pero sa mga taong kaya nilang i-handle yun eh. All they are asking from the world is time. For someone that I know, talagang tatago siya, papasok siya sa kanyang sariling kuweba, wala siyang gustong kausapin. After 2 weeks, 3 weeks, 4 weeks, maybe 1 month, pagbalik na okay na siya as if walang nangyari. So, walang problema dun sa ganung case. Because again, we have different ways of dealing with our personal situations, good and bad. In general, ano ba yung dapat nilang gawin para ma-handle nila yung stress na to physically and emotionally and mentally? First, I guess, kailangan nating, we have to be at peace with ourselves, asking ourselves, is the thing that I'm doing right now, yung bang ginagawa ko ngayon, is this something that I really want? Or is this something that is just, kailangan ko na talagang gawin to? Because kapag kailangan ko lang gawin, it's not sustainable eh. Yeah. Kasi kailangan mo lang gawin. Pero kung gusto mo talaga yung ginagawa mo, I think kahit anong stress mamamanage mo eh. Because exactly, ito yung gusto mong ginagawa. And that's the main difference. So, Sir Lloyd, since pinag-usapan natin yung mga stresses, no? Ito yung mga senyales, sabi nga nila, headache, hirap sa pagtulog, pagkakaroon po ng muscular tension, or fatigue din, and dermatological disorders. Lahat yan mangyayari po sa isang tao bago siya may realize na actually na burnout lang po siya sa trabaho. Right, kung ikaw ay reactive, kung hindi mo alam. Kaya lang, sa dami-dami ng nalalaman natin ngayon, social media, lahat ng information nandiyan na, hindi ka muna kailangan dumating sa point na yan. Sa mga symptoms na ito. Kasi pwede mo siyang i-prevent. By again, simply, changing your perspective. Kasi minsan, gusto mo na ibang result, pero yun natin lang ginagawa mo. So, it doesn't make any sense. Doon ka pa rin pupunta kung yun pa din yung ginagawa mo. Kung yun pa din yung thinking mo, tingin mo masosolve yung problema na nasolve mo gamit yung same thinking? Definitely hindi.
Makakatulong ba sa amin yung pakikinig ng mga ng mga motivational speech? Oh, yes. Oh, kasi trabaho ko yan. Importante makinig kayo, ha? Kasi trabaho ko yan. So, makakatulong talaga. We are listening to you. Kasi nga trabaho ko. Aside sa trabaho mo yan? Hindi. Kasi syempre kaming mga motivational speaker, we are trained to help people. Kumbaga, ako nga, kahit sa sarili ko, minsan may pinagdadaanan ako, pero kailangan ko pa rin gawin yung... How do you motivate yourself? I hire myself. No. Expensive, kaya sabi ko, wag na lang. No, again, I find my time for myself. And then breathe a little. Again, change perspective. Sure. Breathing, tapos So doon lang din talaga babalik eh. Pero ang tanong, ikaw ba na burnout na? Oh, yes, Sa trabaho? definitely. I think last 2 years ago, once, for 3 months. And then last year, another 3 months. Ang ginawa mo? At paano ka Ang na tagal yung burnout? 3 months. So, isang episode yan eh. Pwede ba paiksiin natin? Baka kasi yung mga kada natin nanonood, na-experience din yung tulad na experience mo. If you have been a motivational speaker globally for the past 17, 18 years, and dumating yung pandemic, Oh, yeah. I had to question myself, ano pang silbi ko? Walang seminar, walang talks. So I was put in that situation whereas hindi ko magawa yung gustong-gusto kong ginagawa. Hindi ka madidepress ka. Oo naman. And that for me was the most important time in my life when I had to think over kung wala itong ginagawa kong ito at hindi ko magawa yung ginagawa ko, ano yung pwede kong gawin? Because kailangan ko may release ng sarili ko. That was the time that I was able to come up with ideas na hindi lang yung purpose ko is maging motivational speaker, kundi mag-build din ng mga taong susunod sa akin na motivational speakers. That was the time when I put up the Public Speaking Institute. So ngayon, nagtuturo na ako ng maging motivational speakers yun. So you share your skills. Nakatulong din pala Nakatulong yun. siya. Yung ano na yun yung situation, yung challenge na yun for you. Right. Kaya nga, yung bad situations natin, it can either be our drive, Yes. or it can either cause or reason for Correct. depression. Yun. Eto Okay. naman, may makikisama naman sa atin dito sa ating tanungan, Sir Lloyd, ang Ay, ating kada audience. Walang mathematics to, no? Wala. Walang Science math. lang, science. Medyo kinabahan ako. Eto si Miss May! Ay, 1 plus 1. Mukhang hindi naman magtatanong na math. Ito po, may tanong po ako. Kung toxic na po sa trabaho, kailan po dapat mag-quit sa trabaho? At paano po kung ito lang po ang alam mong trabaho at mahihirapan ka na po maghanap ng bago? Oh, yung ikalawang tanong mo, bali tatlo lahat ang tanong mo, no? yung ikatlong tanong mo is kung yan lang yung alam mo, yan lang talaga yung alam mo at the moment. So hindi mo siya pwedeng gawing excuse na yan lang yung alam mo forever. Because meron kang choice na pwedeng may alamin pang ibang trabaho. Because again, hindi mo pwedeng ikulong yung sarili mo dyan. So again, yun yung sagot ko dun sa ikatlo. Ngayon, since tatlo yan, hindi ko talaga natandaan yung unang dalawa. So yung una, Kailan ka ba dapat mag-resign daw? mag-resign. Kung talagang ikawawala mo na ng sarili mo yung trabaho mawawala ka na talaga sa katinuan dahil sa trabaho mo. And talagang sobrang nasasaktan ka na. So hindi ka na makapag-produce, hindi ka na productive, at naapektuhan na yung personal na buhay mo ng trabaho mo, quit. Kung ayun lang yung alam mo na trabaho, and then challenge yourself na, wait, I have to find another skill or another job. Pero tandaan niyo, kung hindi nyo ma-handle sa isang company, yung toxicity, paglipat nyo sa ibang company na may toxic din, hindi nyo pa rin siya ma-handle. So, hindi nyo i-address yung problema na yon. So, kahit sa organization or companies ka mapunta, kung hindi ka marunong mag-handle ng toxic people in their organization, yun pa din na magiging result mo. Lilipat-lipat ka lang, pero same toxicity. So, thank you, Miss May. So, kailangan matutunan muna natin kung paano i-handle ang toxicity. Right. So that kahit saan ka maglipat, Ready ka. Kasi lagi Diba? meron ganun eh. Oh. You're well Sabi nga, equipped with your mental. sabi nga nila, di ba, kahit anong trabaho mahirap at Correct. kahit saang trabaho merong toxic. Right. So, kailangan Exactly. alam lang nating i-handle. At meron pang magtatanong, si Honeybee. Sir, bali may tanong din po ako sa inyo. Kung paano po pag masungit po ang boss po ninyo at mahirap siyang kausapin, paano po ninyo may paparating sa kanya
at yung magandang paraan para yung mga concerns po ninyo, lalo na po yung mga concerns sa mga subordinate po sa kanya. Okay, ang pinakamadaling paraan is sisantehin mo yung boss mo. Huwag naman ganun, sir. Madaling paraan. Nagpahirap yun. Depende kung ano yung pagkakakilala mo sa boss mo. Kasi may mga boss na hindi nakakausap. So kung yung mga boss na hindi nakakausap, okay, definitely, kailangan mong humanap na pwedeng kumausap sa kanya hanggang sa makarating sa kanya yung message. May mga boss na gusto nila kinakausap sila and open sila sa pakiramdaman, nararamdaman mo. So by all means, you just have to express what you feel and how you feel about your work. So kailangan mong alamin yung state kung anong klase yung boss mo para maiparinig yung, maipadala yung mensahe na gusto mo. Okay po, thank you. Pero po, again, wag mong sisisantahin yung boss mo. Kahit yun yung pinakamagandang paraan. Mahirap yun, Sir Lloyd. Mahirap. Mahirap yun eh. Pero Meron ito, pa tayong next. tanong? Yes, kay Miss Jennifer. Last na to na question from Arcada. May question pa ko, sir. Paano nyo po maihandle po ang mga bullies sa trabaho nyo po? What if yung boss nyo po mismo ang bully? Oo na nga. Parang mayroon ka pinagdadaanan. Ba't hindi yung hugot ni Jennifer eh, no? Matindi yung hugot. Oo. Tinatanong. Dito papasok yung mental toughness mo kung paano mo i-handle yung mga bullies. Because, end of the day, bullies do what they do. Sa lahat ng hindi nakakaalam, when I was still very young and handsome, until now. Very good ka dyan, Sir Lloyd. Nabully din kasi ako. Nabully din ako. So, ang pag-handle ng bully is basically, kailangan mo intindihin yung bully because even the bully can be victim themselves. Actually. Kasi meron silang problema pinagdadaanan din. So, sinabi ko na mental toughness, kahit ibinubully ka, just handle it. Kung hindi naman siya talaga sobrang personal, intindihin mo yun eh. Because bullies do what they do. So, bakit mo sisisihin yung bully, di ba? Alam mo na hindi totoo, hindi pinapatulan yung mga bagay-bagay. So, just maintain your composure. You'll be fine. Unless, again, affected ka na mentally and psychologically and physically, and then you have to do another work. Which is, pwede ka na mag-file ng mga case, etc., etc. Thank you po. Thank you. Okay ba, Jennifer? Nasagot naman yun. Opo, okay po. Thank you, Jennifer. Ito, how do we achieve the mental toughness na pinag-usapan natin dito? Importante kasi yun, Pag Lloyd. sinabing mental toughness, ito yung pagtanggap mo ng mga salita, ng mga communication. How do we do that? Kailangan mo siya i-practice sa exercise. So, So sabihin mo na sa mga bully mo muna ako para masanay na ako. Exactly. Ganon. Pwede mo Hindi. sa'yo. Yung totoo. No, first, it starts with the idea na alam mo kung ano yung pinaninindigan mo. So pag may sinabi sa'yo na hindi totoo, you just stand your ground. And you don't do anything because end of the day, ayaw mong ma-justify yung sinasabi nila tama because simply, hindi naman talaga ikaw yun. Correct, So it starts from there. And then you work on yourself, by yourself. Importante talaga. Ako yun yung motto ko. Remember why you started. Napaka-importante nung alam natin kung bakit natin ginagawa yung bagay na ginagawa natin ngayon. Kasi at the end of the day, pag na-burnout na tayo, nangihina na tayo, dun natin uhugutin eh. Yeah, diba? correct. Yun yung inspiration natin. Right. Tama ba, Lloyd? Right. Yun ang natutunan ko sa'yo ngayon. Kaya naman para mas marami pang matutunan yung mga kada natin, saan ka nila pwedeng i-follow? Okay, Kada. Hello and thank you again. Mga Kada. We wish we had more time with you. Yeah. I wish as well. But since wala na, maraming salamat sa pag-invite. Please go to lloydluna.com to follow me on social media. Hanapin niyo lang po yung Lloyd Luna sa Facebook, Twitter, Instagram, lahat ng social media. And I would like to thank my public speaking fellows sa studio, si Ana Beacalan sa si Bon Burgos. Hello, sinamahan nila ako dito as a public speaking fellow, Public Speaking Institute family. Maraming salamat sa pag-invite. Thank you. Any upcoming events bukod sa social media? They just follow me there kasi hindi ko tanda yung mga events. Well, alam niyo na. Masyado yatang madami. Masyado kang busy. Masyadong busy. But again, Thank I am you. honored to be part of this program. Maraming Thank salamat. you. Thank you. Meron ka bang last few words na lang para sa mga kada natin? Kasi pabagong taon na eh, di ba? So baka may mga iba dyan nangihina. Well, for me, maraming itinuro ang 2023 going to 2024. So, wag kayong maghanap ng anything that will act like miracle thing.
Kasi wala talagang miracle other than you have learned something and you become a better person because of those learnings that you have learned in the past. Yon, the best. Thank you, Sir Lloyd. Thank you so much for sharing with us your tips and advices kung paano natin ma-handle mga stress natin sa buhay at mag-build ng healthy mindset sa trabaho. Mga kada, once again, Mr. Lloyd Luna, thank you so much for being on Kada Umaga. Appreciate Eto your presence. sure ako na pwede mong dalhin sa iyong trabaho ang regalo mula sa Kada Umaga na Miniso! I hope you will love it. Miniso is a global lifestyle brand offering various daily life and home essentials, health and beauty products, toys and plushies, stationery, bags, accessories, and even delicious snack items. Come and visit Miniso for a fun and enjoyable shopping experience in over 160 plus po yan locations nationwide. Follow Miniso Philippines on Facebook, Instagram, TikTok at Miniso_PH. Check out their official online shops on Lazada and Shopee. Because with Miniso, life is for fun. Thank you so much, Miniso. And thank you so much, Lloyd Luna. Thank you. Thank you. May-invite ka pa sana namin next time. Marami pa kaming gustong itanong sa'yo eh. Yes. At dahil dyan, marami pa po tayong kwentuhan. Dyan lang kayo dahil magbabalik pa po ang Kada Umaga.